Okay, okay, mabilisan lang to. Napuputol ba ang speedometer cable kapag palagi mong inaatras yung motor mo? Hindi, baguhin natin yung tanong. Napuputol ba ang speedometer cable mo kapag inatras mo ng pagkahaba-haba yung motor mo? Kumusta kayo mga nila? Tayo ngayon para pag-usapan yung myth tungkol sa speedometer cable. Ngayon, para makuha natin yung sagot, nag-testing na ako. Sinubukan ko na. So, para patunayan ko sa inyo na hindi ako nandadaya, no? Ito yung reading ng odometer ko bago ko ikutin ng paatras yung gulong ko. So, makikita nyo naman, iniikot ko na ng paatras yung gulong ko sa harapan. Huwag nyo na akong pilosopuhin na hindi ko naman inatras yung motor ko. Kasi, simple lang. Sa gulong ko sa harap nakakabit yung speedometer ko eh. So, yung gulong ko sa harap lang inatras ko. So, ito na. Ito na yung reading ng odometer ko pagkatapos kong iatras yung gulong. So, halos 100 metro din yung iniatras ng gulong ko sa harapan. Pero kita nyo naman, good na good pa rin yung speedometer cable ko. Hindi siya naputol. At ang totoo niyan, habang iniikot ko siya, wala man lang ako naramdaman na kahit na konting resistance na nagbabadya na parang mapuputol yung cable ko. So palagay ko meron na tayong sagot tungkol sa myth na to. Totoo ba na napuputol ang speedometer cable kapag inaatras yung motor? Hindi. Kaya yung mga takot na takot dyan na mag-atras ng mga motor nila dahil baka maputulan daw sila ng speedometer cable, alisin nyo na yung takot na yan sa isip nyo. So ano-ano nga ba yung mga dahilan para maputol ang speedometer cable? Marami kasing iba't ibang paraan ng pagme-maintain yan eh. Yung iba, nilalagyan nila ng lubricant, langis, yung iba pa nga, grasa eh. Pero ako sa totoo lang, 10 taon na yung motor ko, never pa ako nagpalit ng speedometer cable. Never ko pa nga siya actually binuksan para linisin. Kasi wala naman akong nararamdamang kakaiba sa kanya eh. Pero yung mga kaibigan ko, ang ginagawa nila, ini-sprayan nila ng WD-40 mula dun sa taas, tapos hihintayin nilang pumatak yun dun sa kabilang dulo sa ibaba. Tapos iniikot-ikot lang nila yung kable hanggang sa matuyo yung WD-40. Sa iba naman, nilalagyan nila ng grasa, yung iba langis. Kanya-kanyang diskarte yan eh, para lang ma-lessen yung friction between dun sa cable at dun sa balot niya. Kasi syempre, less friction, less chances din na maputol yung cable. Pero, siguruhin nyo na bago kayo maglagay ng langis sa speedometer cable nyo, kung gusto nyo siyang i-lubricate, siguruhin nyo na nilinis nyo muna siya at walang kahit na anong dumi sa loob. Kasi, pag naghalo yung langis at saka yung dumi sa loob, kahit simpleng alikabok lang yan, yan ang magpapasama at maaaring pumutol palalo ng speedometer cable mo. At pag nasimulan mo nang maglagay ng langis sa speedometer cable, basically, kailangan mo nang tuloy-tuloy na i-maintain yan. Ibig sabihin, from time to time, dapat sinisilip mo siya, chinecheck mo kung may dumi, lilinisin mo ulit. Kasi ang langis ay nakakapag-attract ng dumi. Kapag na-expose lang naman sa dumi. Ang isa pang dahilan na pwedeng maputol yung cable mo is yung positioning niya dun sa motor mo. Pwedeng nagkalikot ka ng motor tapos nung for some reason binaklas mo yung speedometer cable mo tapos nung ibinalik mo siya, pwedeng sa iba mo siya idinaan. So pag merong nararamdamang discomfort yung speedometer cable mo, the way na naisaksak na ipinalusot mo siya kung saan-saang parte ng motor mo, may tendency talaga na maputol din yan. Or pag may portion siya na naiipit. At ang pinaka-berdugo sa lahat ng klase ng cable, mapa-clutch cable man yan, brake cable, throttle cable, o kaya speedometer cable, ang pinaka-berdugo talaga sa lahat guys, tubig. Alam nyo naman na kayang pagkalawangin ng tubig yung mga kable na yan. At yung kalawang, pinaparupok niyan yung kable mo, at katagalan mapuputol yan.
Well, hindi naman kasing fragile ng speedometer cable, yung throttle cable, brake cable, clutch cable. Mas makapal na dihamak yung speedometer cable eh. And ang motion niya is hindi pahila paabante. Hindi atras-abante ang motion niya eh. Ang motion niya is paikot. So, hindi talaga ganun kalaki ang possibility na maputol siya as compared to your other cables. Pero, iba na kapag tubig na ang pinag-uusapan. Ngayon, halimbawa sa kaso ng motor ko, SkyDrive, or kahit sa mga Mio, Soul, Mio Sporty, yung mga ganyan, yung mga scooters, di ba nakabalot naman yung pinaka-ulo ng manibela nila? So, kumbaga, kulob na kulob yun eh. Walang chance na pumasok ang tubig sa speedometer cable mo. So, napakaliit lang ng chance na pasukin siya ng tubig. Pero sa mga motor na naka-expose yung speedometer nila at may chance na mag-drip, pag umulan, magdi-drip yung tubig papunta dun sa nguso ng speedometer cable, alagaan nyo yan. Kasi once na ang tubig nakapasok sa speedometer cable, dyan magsisimula yung problema mo. Hindi mo mararamdaman sa una. Pero kapag naulit yan ng naulit, mapuputulan ka talaga. Meron pang isang senaryo kung paano papasukin ng tubig yan eh. Eto matindi to, maruming tubig to. Yung baha. Kapag inilusong mo yung motor mo sa baha, okay lang naman. Pero, kapag yung baha ay nasa punto na ng ganitong level, pag nasa ganyang level na yung baha, pag ganyan, lumulublob na yung speedometer cable mo sa tubig. Mahirap kalaban ng tubig guys, kahit napakiramdam mo, airtight na yung connection, pwede pa rin pasukin ng tubig yan eh. So pag ang tubig baha, which is marumi, ay pumasok sa speedometer cable mo at naglinger siya doon ng matagal, may possibility na katagalan, yung part na yon ng cable mo na nalubog sa tubig is magkalawang and katagalan mapuputol siya. So yun lang naman, case to case scenario lang naman yan eh. Pero hindi totoo yung sinasabi nila na kapag inatras abante mo raw, meron kasi akong mga nababasa sa mga comments sa YouTube at saka sa Facebook na kapag inatras abante mo raw ng biglaan yung motor mo, parang nagaganong-ganon daw yung cable tapos mapuputol. Actually hindi. Kasi una sa lahat, kahit na magaan ang motor mo, hindi naman ganun kadali na bigla-biglain mong ganunin yung atras-abante. Bago mo pag inabante mo ng biglaan yan, bago mo yan may atras pabalik ng biglaan, hihinto-hihinto ka naman eh, bago ka umatras eh. Hindi naman ganun eh. Hindi siya ganun no. Gaganon siya, tapos gaganon siya. So hindi actually yun ang nagiging cause ng pagkaputol. So isa na namang hiwaga tungkol sa motor ang nabigyan natin ng linaw. Ang payo ko lang sa inyo, paminsan-minsan silipin nyo rin yung speedometer cable nyo. Siguruhin nyo hindi napapasok ng tubig. At siguruhin nyo rin na kapag inikot nyo yung gulong nyo is malaya din siyang nakakaikot doon sa kabilang dulo niya sa itaas. Yun lang muna sa ngayon. Like nyo tong video na to. Click nyo na rin yung subscribe button at i-click nyo yung notification bell para notified kayo pag may bago akong mga informative videos gaya nito. Ingat sa pagmamaneho mga paps!